Nagdahil sa dikya, nasawi ang 10 taong gulang na babae na lumangoy sa beach sa Palawan. Saksi si Sandra Aguinaldo. Masayahin at mabait. Ganyan inilarawan ang 10 taong gulang na si April Joy, bunso sa 4 na magkakapatid. Pero sa isang iglap, wala na ang batang nagdala ng labis na tuwa sa kanyang pamilya. Napakasakit po para sa akin na nawala po ako ng pinakabunso ko. Nakapitan kasi ng jellyfish o dikya si April Joy sa White Sand Beach sa Araceli, Palawan. Kwento ng ama ng bata, nag-swimming ang kanyang anak kasama ang kaibigan. Pero nang maiwang mag-isa si April Joy, doon na siya nakapitan ng jellyfish. Nahilasan na isang tao, mas maliit pa po sa kanya yung kanan na kamay niya, pero lumog pa rin yung ulo niya sa dagat. Hindi lang daw sa braso nasa labay ang bata, kaya nahirapan din ang mga doktor na iligtas siya. Kami nantama ng anak ko sa kamay, talagang kahit binata talaga, hindi na bubuhayin talaga. Matakin po niyo ma'am, mga 5 pulgada, yung haba dito sa pulso niya. Yung haba ng itim, bubuhayin ko ba niyan? Wala na. Ayon sa Araceli Rural Health Unit, nangitim ang braso ng biktima na kinapitan ng dikya. Nagresulta ito sa anaphylaxis o severe allergic reaction. Nag-try pa rin po kami mag-drive. Nagbigay po kami ng gamot ng CPR para ma-revive sana yung bata. Pero unfortunately, hindi na po nahabol. Ayon sa Department of Health, merong iba't ibang uri ng jellyfish o dikya sa bansa at ang ilan dito ay may venom o lason. Pero bukod sa lason, ang pagkalunod daw ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga biktima. Kung masakit yon, ang tendency mo ay pwedeng nataranta, na may nakakapit sa iyo, tapos yun, hindi ka nakalangoy para makaahon. So, ang unang kalaban talaga sa jellyfish sting is not the sting itself, kundi yung pagkalunod. Sakaling nasa labay ng dikya, may mga first aid na pwedeng gawin. Ngayon, ang pinakamainam pa rin ay yung seawater. Okay, yun para matanggal siya. Umubra naman yung ihi, suka, alak, pinagsamang merong pang baking soda. Pwede naman yon. Kaya lang sa mga pag-aaral, pwedeng nagmimintis, pwedeng okay naman. Pero ang nakita nilang consistent ay yung tubig dagat pa rin. Paalala rin ng DOH, umahon agad kapag nasa labay ng dikya. Kung wala sapat na kaalaman sa jellyfish, mabuti nang umiwas sa lahat ng uri nito. Dapat din daw ipahinto muna ng local government ang paliligo sa dagat na may mga panganib na uri ng jellyfish. Dapat meron ding bantay sa mga naliligo sa dagat. Payo naman ng Philippine Red Cross, buhusan ng suka ang tropical jellyfish sting, alisin ang mga nakadikit na tentacles, mag-hot pack, at kung wala, pwede rin daw ang cold pack. Obserbahan ang nasa labay at i-CPR kung kinakailangan. Humingi ng atensyong medikal. Pwede ring tumawag sa PRC Hotline 143. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.